So, ang akala niya, wala akong mararating sa passion ko. Hindi ako sinusuportahan ng mami. Naloko ako. Kasi more than 24 hours akong nagtrabaho. Hindi ako binigyan ng TF. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. An award-winning actor, a singer-performer, sometimes comedian. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Christian Bables. I love you, tita. Thank you. Love you too, anak. Finally. Kumusta ka na? Kwentuhan mo muna ako sa pinagmulan mo. Parents mo, ilang kayo magkakapatid? So, I was born in Manila, but I was raised in Cavite. Oo, where in Cavite? Bacoor. Bacoor, Opo. malapit-lapit lang. Oo. Ako po'y tubong Bacoor. Pero sa bahay namin, Bisaya yung mga tao. Oo. So, para akong Cavitenyong Bisaya. Okay. Sinong Bisaya sa parents Mami. mo? Your mom is from where? From Negros Occidental. Okay. Escalante City. Okay. Ayun, tapos my dad, he passed when I was 8 dahil sa cardiac arrest. So, He must be so young. Are you the youngest sa inyong magkakapatid? pangalawa po. Pang-apat kayo, di ba? 4 po kaming Okay. magkakapatid. Bale, yung mami ko po, para siyang yung life niya, para siyang tanging ina. Namamatayan siya lagi ng mga asawa. Okay. So, parang natawa pa ako dun sa fortune ng mami ko. Sorry, mami. Oo. So, pag ilang asawa, bali yung late dad mo? So, yung first husband ng mom ko, sundalo, Pinoy, namatay. Pero may anak siya, yung kuya ko po yun. So yung isa. Na nasa Italy ngayon, Okay. si Kuya Alright. Mawe. Tapos, ako po, siya yung sumunod sa akin. So, yung dad ko. Tapos, namatay din po because of cardiac arrest. Tapos, yung bago po ngayon, buhay pa naman po. So, may stepfather ka ngayon? May stepfather ako, Okay. pero kamunti ka na rin mamatay dito. Oh my God. Nagkaroon ng brain tumor. Oh my God. But Oo. he's okay now. But awa ni God, he's okay now. And yung kapatid kong bunso, So, you have 2 half siblings. Yung eldest at saka the youngest. yeah, but Oo. I never looked at Considered them. as- Yes, or considered na half brother ko I sila. understand. Kasi Oh. sa puso at sa isip ko, buong buo ko silang Yes. mahal. Oh, that's good. Opo. Oo. Pero meron po akong mga kapatid din sa father side. Yun naman po yung mga kapatid kong yun. Nakasama ko sila for a very short period of time. Hindi ko sila nakasama growing up. May isa ako doon, si Kuya Jeffrey yung name. Ayun yung kahit papano naglo-look after us. Ako tsaka si CJ, kapatid ko. Pero the rest, hindi ko sila masyadong nakasama. So, ilan ang half lumaki. siblings mo sa father's side? Nakaw, ay hindi ko na po alam Hindi mo na alam, kung ilan. Pero meron akong alam, 5. So, bago naging sila ng mami mo, meron na pala siyang previous relationship din. Okay. Parang nanay mo rin, oo. Opo, yung tatay ko ay medyo matinik. Okay. Okay. So, pero hindi ka close dun sa mga half siblings mo sa father's side? Kapag sinabi niyo po kasing close, andyan yung... You're in touch. Oo, you see You're each in other. touch, Oo. meron silang alam sa kung anong pinagdadaanan ko. Growing up, wala pong ganun. But I am pretty much okay with them. Yeah. Oh, pero 5 lang alam mo. 5 lang ang alam Alam ko. mo. Oo, 5 lang alam ko. At mukha namang 5 lang. Sana 5 lang, Daddy. Sana, Daddy, 5 lang. Oo. Oo, marami-rami rin. But you're so close with your other brothers. Sa mother side. Sa mother side. Yeah. Oo. Tsaka yung bunso. Yung bunso, mahal na mahal ko yung bunso. Oo, Yung oo. siya, How old is he now? he is 16. Oh, teenager na rin. Oo. Teenager. Oo. Tita, ako talaga yung tumayong kuya sa kanilang dalawa. Dahil yung kuya ko, nasa ibang bansa. Nasa Italy. Before siya mag-Italy, nasa Cebu. Close kaming 4, pero yung kasama kasi nung dalawa ako. Pero ako, kuya ko yung kuya ko. I mean, every time na meron akong Problema. Personal concern. Oh. kuya ko yung takbuhan ko. Oh, that's good. At least may ka talaga. May big brother ka. Yeah. Big brother ka naman sa 2 younger siblings mo. Yes. Oo, that's very important. Ang nanay mo taga Negros, ang father mo naman, Taga Tayabas, Quezon. yun ang Tagalog talaga. Oo, Tagalog. Tagalog. Paano naman sila napadpad sa Cavite?
Meron akong tita sa Cavite, tapos sa father side to, tapos doon nagsistay yung daddy ko during that time. Tapos yung mami ko naman, merong kamag-anak, meron siyang pinsan na nasa Cavite, nasa same village, na doon parang nagstay yung mami ko nung kakagaling niya pa lang ng Negros. Itatry niyang to make a living dito sa Manila. Doon sila nagkita ng daddy ko. Anong work ng daddy mo? Daddy ko ay businessman. Okay. Aside from being a businessman, if my memory serves me right, he was a chef Oo. sa isang cruise ship. Okay. Maltaas ang sweldo doon. Oo, di ba? Yeah, medyo. Yes, Siguro, oo. nakuha ni daddy si mami sa pamamagitan ng broas. Oh, yung yung No. binibenta sa mga Yes. sa Niloko ng daddy ang mami, sabi niya, ito, pagkain to ng mga mayayaman sa Quezon. So sabi ni mami, talaga, pagkain ng mga mayayaman. Tapos only to find out na nagkalat lang palang brohas sa Quezon. pati nga sa bus di ba? Binibenta yan Oo. Oo. Nagoyo ng daddy ang Oo. mami. Wala kang masyadong memory sa dad mo. Pero meron na rin kasi Meron. 8 years old ka na. Yeah. 8 years old ka na. Lahat ng mga happy memories ko with my dad, very vivid sa mind ko. Tapos yung mom, anong ginagawa ng mom mo? My mom is a businesswoman. She owns a below-the-line agency. So, ayun yung, Pinagkakaabalahan niya hanggang ngayon. yes, and bread and butter basically ng family. Okay. Bukod na ako. Speaking of bukod ka na, kailan ka bumukod sa pamilya mo? Ha, How old were you then? 23? Ano ka na rin. Kahit Oo. paano, stable na yung mo, di ba? Oo, kasi tita, gumraduate ako Ng college. ng college. Oo. Nag-aral ka sa De La Salle, Dasma. Mariña. Yeah. When I graduated, my mom really doesn't want me to be in this field because wala naman po kasi sa pamilya namin ng into show business. Okay. Wala sa amin ng performer, ang actor. So, sabi ng mami, anak, parang dapat sa'yo mag-corporate world. Oo, kasi ang mami ko successful sa corporate industry. So, ang akala niya, wala akong mararating sa passion ko. So, pinagbigyan ko naman ng mami after kung gumraduate ng college. Nagtrabaho ako sa isang telco company as an accounts executive. Tatlo yata yung naikutan ko. So, trabaho ako sa telco company, sa below-the-line agency, nagtrabaho ako sa Centrex. Pwede mong banggitin yun. Oh, it's okay, it's Sa okay. Centrex, yung nagtatayo ng mga booth. Pero tita kasi, nung nagtatrabaho ako, every time na gumigising ako sa umaga, maharap ako sa computer, hindi ko gusto talaga. So, I decided, sabi ko, wala akong fallback. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, pero magre-resign ako. Ang lakas ng loob ko. Magre-resign ako. Dahil hindi ako masaya sa ginagawa ko. Gusto kong maging actor. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung kailan, pero gusto kong maging actor. So, paano ka napasok sa showbiz? Nung nag-workshop ako sa Star Magic, kay Direk Ryan Carlo. Pero direkta ka lang. As in, nobody recruited you na mag-workshop. Ikaw lang talaga. Oo, Wow, Tita Aster, Lakas ng loob mo, ha? Oo, Wala hindi kang agent na ginamit at that time. Wala. Oo. Hindi ako sinusuportahan ng mami. So, kahit pamasahe, hirap ako. Ang taas pa ng bayad sa workshop noon, 37,000. Wow. 37,000. So, hindi ko alam kung paano ko bubunuin. I-erase. Nagbenta ako ng mga pampapaya, ng mga tsaa, mga kape. Awa ni God, nakablikom ako ng pambayad ng workshop. Then, tuloy-tuloy na. Tinikis ka ng mami mo na talaga hindi ka binibigyan ng pera kasi may trabaho ka na kasi, di ba? You were earning your own money already. Yeah. In all fairness, sinusuportahan niya ako in terms of, kanya pa rin ako nakatira. Nung mag-resign ako. Pero ako na yung nahihiyang manghingi ng allowance, ng pamasahe, and all ng pang-workshop. So, ako na yung gumawa ng paraan para, alam mo yun, masunod ko yung passion ko. Paano ka na-discover at saka sino ang naka-discover sa'yo? Nung nag-workshop po kasi ako sa Star Magic with Direk Ryan Carlos, kaklase ko si Ate Liza Dino. Na friend pala ni Sir Jeffrey Ambrosio ni Ate Joanna Angeles. So silang dalawa basically yung naka-discover sa akin. Eksena kong ginawa nun sa culminating activity with Tita Carla Martinez. Hello Tita, I love you. In My Life, ni John Lloyd and ni Vilma Santos. Talaga? Oh, that's a very nice movie. Yeah. Oo. Ayun yung eksena kong ginawa. Tapos, after Sir Jeff and Ate John approached me, asking me if I have a manager. Wala akong manager that time. Si Sir Jeff pala wants me to be a theater actor kasi he owns a theater company before. Tapos, ayun tita, hindi ako napunta sa entablado, sa pagiging stage actor dahil unti-unti nang nag-unfold yung opportunities, TV and pelikula. Oo, pero what was your first project
project? It was with Miss Jeannie Monteagudo Ocampos project. Nasaan ka nang kailangan kita? Oh. Teleserye sa ABS-CBN Oo, under oo. GMO unit. Oo. Doon ako unang nabigyan ng pagkakataon. Bit role na dapat 3 days lang yung... Guest role lang. Yeah. Umabot ako hanggang ending. Wow. In-extend nila ako na So, in-extend ibig hanggang lang ending. sabihin, na-impress sila sa acting. Sana. Pinakita mong acting, di ba? Sana po, sana. Oo. Sana GMO. Di ba? Yeah. Aside from that, nag-guest ako sa isang drama anthology. Yung first experience ko doon, yung doon sa drama anthology na yun. Yung PA, so kinol ako ng 5 a.m. So I was there 5 a.m. Wala akong tent. Oh, siyempre, hindi ka pa star. Yeah. In other words, okay. Walang tent. Mm-mm. Hindi ako nakakain ng maayos. From 5 a.m. to 9 a.m. kinabukasan, Oh my God. Kasi gutom na gutom ka na nun. I was awake kasi ang tawag nito, ginagamit ako. More than 24 hours na Yeah, to. yeah, yeah. Okay. Though ano naman, tawag dito yung mga nakakasama kong ibang talents, niyayaya naman ako, Christian, halika kain tayo. So nalalaman ko kung saan yung pagkain. So nakakakain naman. Nung kuhaan na ng TF, pipirma ka ng attendance para makakuha ng TF. Para ma-process yung ano, Yeah. di ba? So pila kaming mga talents sa ganyan. Nasa dulo ako. Nung ako na yung pipirma, sabi sa akin ng PA, ay hindi na, ako na to. Sir, sabi po kasi ni Direk Ryan, kailangan ko daw pong pumirma kasi ayan daw po yung TF ko. Eh, TF ko magkano lang? 3.5. Yeah, hindi, ako na to. Anong ibig sabihin ng ako na to? During that time, hindi ko rin alam kung anong ibig niya sabihin, pero ang ginawa niya, pumunta siya ng van, sinarado niya yung van, pinatakbo niya yung van. Hinahabol ko yung van, umiiyak ako. Oh. Hinahabol ko yung van, umiiyak ako kasi parang pakiramdam ko, naloko ako. Mm-mm. Kasi more than 24 hours akong Nagtrabaho. Hindi ako binigyan ng TF. So, cut to, I won my first award in Die Beautiful. Mm-mm. So, this drama anthology got me as the lead. Binigay sa akin yung lead role. Nandun pa yung PA. Mhm. Head PA na siya that Okay. time. Hindi niya na ako maalala. Sabi niya, "Uy, Christian, napanood ko yung Die Beautiful. Grabe, ang galing mo. Ganito, ganyan." Kumbaga fast forward, okay. Yeah. Oo. Alam, hindi mo na ako naaalala. Sabi niya, ha? Nagkatrabaho na ba tayo before? Sabi ko, oo, ako yung tinakbuhan mo. Parang hindi mo binayaran. Sabi niya, ha? Ano yun? Kailan yun? Ganyan. Sabi ko, okay na yan. Basta next time, wag mong gagawin kahit kanino. Kahit sa pinakamaliit na tao sa set or sa tingin mong mas maliit na tao kaysa sa'yo, don't ever do that again. May damdamin yan. Sabi ko, hindi mo alam kung anong naramdaman ng tao during that time na ginawa mo yon. Gaano ka importante sa kanya yung bagay na yon. Kung gaano kalaki sa kanya yung bagay na yon, hindi mo alam. So, please, wag kang manglamang ng tao ever again. Wow. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakita ko namutla yung mga labi niya. Sabi ko, pero okay na yan. Magtrabaho tayo ng maayos. Yeah. Diba? At least nasabi mo yon. Napakagandang leksyon, di ba? Na kahit, alam mo, lahat naman yan start somewhere eh. Yung Yes. iba, mas nakakaawa pa yata doon eh, di ba? Oo. Alam mo, almost 10 years ka na in the business. Oo nga pala. Almost next year. Oo nga. You started in 2015. Yes. Is Die Beautiful your first movie? No, the movie of Kirayan Enchong. So yun ang... I Love You to Death. Anong kasunod? Die Beautiful Die na. Beautiful. Support ka. Support po ako ni Oo. Paolo. Yes. Pero ayun pong nag-open sa akin ng Doors. ng Yes. mga opportunities. Yes. Si Direk June, Direk Percy, and Mother Lily. Imagine mo, parang, in a way, that was your first major role eh. Opo, na hindi ko ni-expect. Dapat hindi pa ako yung role na yon. Ang original role ko dapat, 3 linya lang sa buong pelikula. Saan ka pupunta? Sa buong script, yun lang. Oo. During the script reading, tinawagan ko si Sir Jeff. Kasi si Sir Jeff nang nagmamanage sa akin. Sabi ko, Sir Jeff, merong isang role dito. Barbs yung pangalan. Ayun yung role na napunta sa akin eventually. Oo. Sabi ko, Sir Jeff, kung ibigay ni God someday, kahit hindi man ngayon, pero similar ng role na to, Kunin mo. oo, kung ibigay ni God someday sa akin to, itataya ko talaga lahat. Sabi ko, ibubuhos ko lahat para sa role na to. Ibibigay ko lahat ng kaya kong ibigay as an actor. So script reading, inano ko lang, binigay ko lang yung puso ko dun sa 3 words. Linya. Oo, saan ka pupunta. Tapos, si Direk June, during that time, pinaiwan ako. Sabi niya, oh Christian, mag-makeup ka, maglagay ka ng wig, magsuot ka ng gown, magsuot ka ng heels. Sabi ko, ha, bakit kaya? 3 lang naman yung linya ko. Oo. Bakit niya ako So, pinapaiwan? na-curious ka. Oo, sabi ko, di sige, mag-makeup, mag-wig, magsuot ng gown, mag-heels. Tapos,
Si Paulo Ballesteros nandun that time. Niya, oh, Christian, magtabi nga kayo ni Paulo. Magtabi kami. Ano kaya yun? Okay, di nagtabi kami. Tapos, Aura. Ang character ko po kasi doon, trans woman. So, lahat ng mga natutunan kong sa acting, in-apply ko lang doon. Okay, trans woman. Eh di nag-transform ako. Kumbaga parang in my mind, trans woman ako. Nag-aura ako trans woman. Ganyan. Tapos, sabi ni Direk Jun, Christian, in front of you is a casket. Nandyan sa loob na yan ang best friend mo. Unti-unting nagsasarado yung kabaong. Pag ganun kasi, Tita Aster, Parang binibigyan ka lang ng situation. Feel mo na yung character. Yung emosyon ko, tuloy-tuloy na. Hindi na natigil. Kinabukasan ako na si Barb. Yung character na gustong-gusto ko. Pero when the original character was given to you, meron na bang magpo-portray doon sa character ni Barb? Meron na. Another actor. Tapos, kinabukasan, tinawagan ako, Christian, ikaw na si Barbs. Grabe, tita. Muntik malaglag sa gumuho yung, kasi nasa 37th floor ako noon ng condo namin. Muntik gumuho yung kakatalon ko. After nun, bumili agad ako ng heels. Kasama ko si Sir Jeff. Sir Jeff, bili mo ko ng heels. Magka-practice agad ako ng heels. Naglakad ako, nagtatatalon ako ng may heels. Ayun, awa ni God, nung shooting namin, kahit siguro magtatumbling ako, ano yung tawag sa larong ganon? Chinese garter ako na naka-heels. Kaya ko. Awa ni God, dun ako unang nanalo ng award. 3? Gawad? MMFF, Gawad Urian. Gawad Urian at saka Luna. Luna Awards. 3. Yeah. Diba? Ito ba ang kasunod na dito, ito yung Signal Rock? Yes. Signal Rock ni Direk Chito. Ikaw mismo yung bida eh. Oo. Ikaw mismo, and this is your first solo lead. Yes. Thank you. And it gave you a best lead actor sa Hanoi International Film Festival. Opo. 5th, di ba? Yes po. So, that also garnered a lot of nominations dito sa iba't ibang award-giving body, right? Yeah. I thought nga ikaw ang mananalo eh, kasi ang galing-galing mo doon. Thank you. Si Intoy. Opo. Thank you, Tita napanood Aster. ko yung movie na yun. Sa Hanoi, grabe doon ako hindi makapaniwala kasi Tita Aster, I was invited by Hanoi International Film Festival. So, when I went there, kita ko, iba't ibang mga lahi yung nandun. Ang gagwapot, ang gaganda, ang tatangkad, ang gaganda nung tikas, ganyan. Tapos para akong nangliit. That time, nung red carpet, sabi ko, lokohan to. Di ako mananalo dito. Ang pupogi at gaganda ng mga to. Sabi ko, hindi ako mananalo dito. Ang ginawa ko, pumunta ako ng kainan, kumain na lang ako. Kasama ko pa si Ate Angeli Bayani. So, nagkulitan kami doon. Kain. Tapos, nagpaalam ako kay Direk Chito. Sabi ko, Direk, uwi na lang ako. Sabi ko, mukhang hindi ako mananalo. Sabi ko, ang lalakas ng mga kalaban. Na-intimidate ako. Di umuwi na po ako. Umuwi na ako ng Pilipinas. Hindi mo inantay yung awards? Hindi, kasi feeling ko talaga po hindi ako mananalo. Oh my God. Sabi ko, hindi ako mananalo. Uwi na ako ng Pilipinas. Pero naandun ka na di ba? Oo nga po. Why didn't you just wait for the awards night? Parang the experience na naandun ka. Opo. May racket ako. Mas pinili ko yung racket. Kasi, mas pinili ko yung racket. Sabi pero ko, naandun din si Direk Chito. Wala. Ako lang yung nag-represent. Ikaw lang, oo. Sayang naman, naandun ka na. May racket sa Pilipinas. Sabi ko, ko na lang to. Grab ko na lang yung racket kasi feeling ko hindi naman ako mananalo sa Hanoi. Nung nakauwi na ako ng Pilipinas, tinatawagan ako. Pinapabalik ako, natanggap ko na yung racket. Christian, nanalo ka! Ang nag-receive si Ate Angeli, Direk Raymond Red was there. So, ayan, minessage ako ni Direk Raymond na, Christian, you won, ganyan. Hanggang sa dami nang nagko-congratulate. Sabi ko, what? Grabe. That was my first international award, Hanoi. Pero alam tawag dito, ang advice ko lang sa'yo, regardless kung mananalo ka or ikaw ang matatalo ka, the mere fact that you are nominated, dapat you should have stayed on. Yeah, first tita. International, yung body, di ba? I know. Lang nun. I mean, just the experience of being there. I know. Oo, di ba? Ayun later on yung... Huwag mo na ulitin yan. Yeah. Ayun later on yung natutunan ko na rin naman along the way na which is, during that time kasi tita, ang tawag nito, meron kasing racket na naghahantay Naging alipin ng salapi. Mas pinili ko yung kita. Pero first international nomination. Kaya nga, na ano rin ako tita kasi na masyado akong na-intimidate. Masyado akong na-intimidate sa mga nakita ko at sa mga actors na nakita ko na para akong kinain nila mo ng bigla kang natakot. Ng takot, ng hiya. Yes. Pero after that, that's when I realized na next time, no matter what, exactly. aatinan ko yung mga... Manalo't matalo, naandun ka. Yeah. Hindi ko na-experience yun because natakot ako diba? At na-intimidate ako. Kaya after noon, sabi ko, hindi na. So after that, naging basic ka na sa mga sunod-sunod, napapanood na kita sa mga teleserye. Yes. After nung Signal Rock. After ng Signal Rock.
Halik. Pero while doing Halik, ginawa ko yung Recipe for Love ni Direk Joey Reyes, Under Regal. What else? I did Finally Found Someone ni Kuya Lloydie at saka ni Tesars. And then, habang ginagawa kong Halik. Tapos, after Halik, dumating si Panty Sisters. Ako, si Martin, tsaka si Paolo. Oo. Hindi ka ba natatakot? Kasi like, napakagaling mo talaga mag-portray ng gay role. I mean, naku-question na ang gender, di ba? So, Tita Aster, I think actually hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa Hollywood. You can't be an actor or a celebrity without having a gender issue. Lagi talagang meron. I am not sure kung anong meron sa gender ng isang tao, kung bakit sobrang big deal sa mga tao, ng gender ng isang tao or ng isang artista. Maiintindihan ko kung ang pagbabasihan ay yung nakaugalian, nakasanayan before, but sa panahon ngayon, it's 2024, hindi na issue ang gender Yung question mo about typecasting, hindi siya nag-e-exist sa akin as an actor. I am not afraid of the word because I believe na for as long as you know your job as an actor to bring life, tell beautiful stories, pagkakatiwalaan at pagkakatiwalaan ka sa iba't ibang klaseng karakter. I guess ayun po yung nangyari sa akin. Hindi lang mga characters na nagli-lean towards the LGBT character, meron din ako mga straight characters na napoportray, at kung may i-offer sa akin na butike or ipis na character, for as long as may puso yun, tatanggapin ko At saka tita, sorry. Gender. Gender for me is hindi nakakapikon. Kapag kunyari may isang tao na misidentify ako as kunyari, si Christian, ito yan, ito siya. Para po sa akin, hindi siya nakakapikon. Kasi yung gender na pagiging bakla at pagiging tomboy, nag-i-exist niyan Exactly. Nag-i-exist yan. They are there. I mean, ma-offend pa ako kung tawagin mo akong alien. Kasi hindi pa ako nakakita ng alien sa totoong buhay ko. Pero yung pagiging bakla at pagiging tomboy, andyan sila Yes. Ngayon, kung napagkamalan mo akong bakla or napagkamalan mo akong tomboy, hindi ako ma-offend. It's just a matter of, ay hindi po. I-educate mo lang siya na, hindi po ako ganyan, ito po ako. End of story. That's just for me. I don't see any fault in pagiging bakla, pagiging tomboy. Tama po ba ako na dito sa Pilipinas, napaka-laking bagay ng quote-unquote chismis? I am sure wala po ako sa tamang posisyon para sabihin na sana matigil na yung chismis. Kung tingin yung hindi ikakaganda ng loob ng taong ichichismis nyo, I think it's better for you to choose to understand, to love, than to ruin people. Pero siguro sa kakaunting boses na meron ako, Tita Aster, I hope dun sa platform ko na ipapahiwatig ko sa aking kakaunting tagasunod, kung wala kang magandang sasabihin sa isang tao, better not talk. Dumaan ka ba sa depression? Yes, nung pandemic. Tita Aster, ako po kasi introvert. Extroverted introvert. Kinakailangan kong maging extrovert at times because of my profession. Yes. But I really am an introvert. Yung mga nararamdaman ko in life, na ilalabas ko siya through acting, through my art. So, my art is my therapy. During the pandemic, nung ang mga nasa paligid ko ay nawawala, lumilisan, sobra akong natakot for myself, lalo na for my... Pinagdaanan natin lahat yun. Yeah, for my loved ones. So, during that time, I was diagnosed with mild depression. Mild, awan ni God, mild. And a panic disorder. Nung tingin ko na parang hindi na normal yung cycle ko, naglakas ako ng loob to seek for a professional help. And awan ni God, 1 year, gumraduate ako sa paggagamot. Isang taon din yung gamutan na yon? Isang taon din. In the middle of the pandemic? Yeah, ang hirap. Sa atin po, tayo po ay kapamilya, kapatid, kaibigan, simpleng pangangamusta sa ating mga kaibigan. That's true. Ang malaking bagay po yun. Yes. Yeah. Simpleng pagtawag dun sa mga taong mahal natin na tingin nating medyo, parang ang tagal na namin di nag-uusap nito kamustahin ko nga. Maybe, hindi po ako sure, pero maybe, ayun po yung maging daan for the person to acknowledge or to realize kung anong nangyayari sa kanya. Yung simpleng kamusta ka na, go a long, long way. Yeah. Karoon ka ba ng panic attack? Yes. Sobra, Tita Aster. Alam mo yung as simple as nag-uusap lang tayo, nagtatawanan tayo, bigla akong magkakaroon ng hyperventilation. Ayoko nang bumalik sa ganun. Wala po ako sa posisyon para sabihin na magkaroon kayo ng courage, but hanggat sa abot na makakaya nyo, find that light to somehow acknowledge that you need help. May iniyakan ka na ba?
regardless kung nasa showbiz ka o wala ka pa sa showbiz? Iniyakan. Mababaw ang luha ko pagdating sa mga kapatid ko Oo. at sa magulang ko, sa mga taong kaibigan ko, at sa tatay ko. Ex-girlfriend mo. Oh my God! O, tamo, very, very retentive ang aking memory. Natawa si Jeff. Oh my God. O, di ba? Bakit mo iniyakan? Siguro nagdadaan naman tayo sa lahat naman siguro, Tita Aster, nagdadaan sa ganun. Hindi, siguro you were so hurt. Was she your first love? Hindi siya yung first love ko. Pero, one of the true loves. Grabe. Oo, Dami diba? kong love. Oo, di ba? Mayroon din. Siyempre, lahat naman yung Oo. napapagdaanan mo Oo. di ba? Hindi mo siya first love, pero one of the true loves. Pero bakit mo nga siya iniyakan? Tita Aster, iyakin kasi ako. Iyakin ako. Hindi. May matinding dahilan bakit ka umiyak eh. Basta ito na lang. I don't want to put them in a bad light. But sa lahat ng mga nagiging relasyon ko, Tita To all the Aster, girls I've loved before. sa lahat ng mga nagiging relasyon ko, proud ako na hindi ako yung nagloko. Ikaw ang iniwanan eh. Oo. Oo. Doon ako proud. Oo. Kasi ano ko I grew up not having a father. My father died when I You was were 8. yes. So ako, ayoko ng mga relationship na hindi seryoso. Oo. Lagi akong seryoso. Oo. Yung pala, hindi Yes. para akong sira na ako lang Oo. pala yung nagsiseryoso. Oo. There was a time, dalawa kayo sa buhay niya. Oh my God! Tita Aster! Oh, see? Magaling ang memory ko, I tell you. Ang galing mo. Even at my age, ha? Di ba? Tamo, hindi niyo ito alam mga kaibigan. Ngayon, binuking ko na sa inyo. Actually, Tita Aster, hindi ako nahihinder nung mga napagdaanan ko before. Hindi sila yung nagiging basihan kung ba't ako takot. Ayoko, hindi ko pa lang talaga nakikita yung Yes, dawan. totoo. Kasi Tita Aster, kapag kunyari nag-try ako, bibigay ko na naman yung sarili ko bilang Oo. ano tayo, tawag nito, ewan ko ba kung ba't ako ganun. Bibigay ko naman yung sarili ko. Only to get disappointed again. Yes, kasi parang hindi, ano ba, hindi napapahalagahan. Oo. Parang doon ko na-realize na, baka hindi ito. But that was the time na bata ka pa eh. You know? Oo naman. Bata ka pa eh. Ang dami ko alam mo, pang- marami ka pang pagdadaanan. Madami kang pagdadaanan. And like what you said, hindi pa talaga nakikita yung the one. Baka nasa LA. Pwede. Nasa LA, Sino ka tingnan man, natin. di ba? Pwede rin. Okay. Oh my God. Anong ang isang bagay na magpapaiyak sa'yo? Bukod sa mga, of course, your parents, yung pagkawala ng tatay mo. Kapag hindi ko nadala yung mga kapatid ko sa tama at magandang buhay, ayun ang magiging tingin kong failure ko as a person. I And as cannot, a brother. and as a brother, I cannot handle that. How sweet of you, oo, di ba? Yeah. Kapag nakikita ko silang wala sa maayos na daan, para akong nauupos. Na awa ni God, wala, hindi naman. Mababait ang mga kapatid ko and I'm proud of that. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? I guess yung dalawang pangyayari lang. Nung mga panahon na nandiyan pa yung daddy ko, sana niyapos ko siya ng niyapos. Inano ko na siya, tawag nito. Nag-I love you na ako na nag-I love you sa kanya. Tapos, yung pangalawa, nung nagbibinata yung kapatid ko, sana I was there. Kasi aminado din naman ako, naging masyado akong busy sa pag-abot ng mga dreams ko. 2015. Kasi doon pa lang ako nabibigyan ng kahit Chance, paano ng chance. break. So, medyo nag-focus ako sa sarili ko. Hindi ko na malaya na yung kapatid ko lumalaki pala, naging binata. Siyempre, as an actor, you look up to someone na nagiging inspirasyon mo. Sino itong mga hinahangaan mo? International, Danny DeVito, Heath Ledger, Oh. yeah, si Eddie Redmayne, Denzel Washington, Oh, isa yan sa Will mga... Smith, Yeah, wow. Puro magagaling. yeah, Oo. Meryl Streep, Yes, oo. si Emma Stone, ang galing. Oo. Dito, Diyos ko po, si Miss Maricel Soriano. Nakatrabaho mo na ba si Maria? Di pa. Hindi pa. Ayun po ang sinisigaw ng puso ko. Ah, Sana talaga? someday. Wow, Maria, if you're watching. Yeah. Oo, it will happen. Sana it will someday. happen. Aside kay Maria, sino gusto mong katrabaho? Nakatrabaho ko na kasi si Tatay Joel. Okay. Isa rin sa pinapangarap ko Joel yan. Torre, yes. Oh. Si Tatay John Arcilia. Yes, oh, na Trabaho ko napakagaling din. Oh. Actually, halos lahat ng sinisigaw ng puso kong nakatrabaho ko na. Miss Gina Alahar, Ate Uge, Oh, yes. Ate Janice de Belen, Okay.
Ang dami. Sino pa ba? Si Sir Tirso Cruz III. Gusto ko makatrabaho. Ayun, isa ring magaling, di ba? Miss Jacqueline Jose, nakatrabaho ko na. Speaking of Jacqueline, anong namimiss mo sa kanya? At anong naalala mo sa kanya? Parang dito ako maiiyak. Oo. Parang dito ako maiiyak, Tita Aster. Hindi ako nakapunta sa wake niya. Sa wake ni Miss Jacqueline. Oo. Kasi nasa LA pa ako. Yes. Hindi rin ako ma-post na tao, Yes. pero pinag-pray ko kay God na nagpasalamat ako, nakatrabaho ko si Miss Jacqueline. Yung huling pelikula namin, Broken Heart Strip, I was with her. Laging nagre-rewind sa utak ko yung sinabi niya sa akin na during lunch break namin, Christian, naniniwala ako na ikaw ang susunod na makakapagdala ng karangalan sa Pilipinas. Wow! Tumatak sa mind ko tsaka sa heart ko. Oo. Sabi ko, naku, Miss J, parang malabo. Pero tingnan natin kung will ni God. Oo. Tapos niyakap niya ako. Sabi niya, I really believe in you. I believe in you. Ang higpit po ng yakap niya. For a Jacqueline Jose to say that to someone like me na wala pa nga ako 10 taon sa industriya, sobrang laking bagay po nun sa akin. Yes. Tita Aster. Oo naman. Na sobrang nasayangan lang ako. Kasi bibihira po kasi yung mga tao na nakagaya ni Miss Jane, kagaya mo sa industriya. Sa totoo lang, Tita Aster, hirap po akong makahanap ng totoong tao sa industriya na to. Marami naman. Good for you, Tita. Kita mo na sila. Sa case ko, nagsisimula pa lang. And isa si Miss Jane sa mga taong yun. Kaya ang laki ng respeto at panghihinayang ko na sayang, hindi kami nabigyan ng chance. Mas to work together. Parang bilang yung longer na magka-eksena kayo. Para siguro mother and son, di ba? Yeah. Ganda nun. Ano ang pangarap mo na gawin or makatrabaho or anong klaseng genre? If pwede at bibigyan ng pagkakataon, yes. gusto kong paulit-ulit makatrabaho si Direk Chito Ronyo, si Direk June Lana. Gusto kong makatrabaho si Direk Zig Dulay. Gusto ko magkaroon ng character na isang suicide bomber. Ang ganda nun. Parang yung kay Michael Sheen. Oo. Gusto ko na... Yung out of the box na character. Gusto kong makagawa pa ng isang makabuluhang pelikula. Yung something na eye-opener. Hindi ko pa alam kung ano yon, pero yun yung sinisigaw ng puso at isip ko ngayon. Gusto ko kung gagawa ako ng pelikula, yung makakatouch ako ng lives ng ibang tao. Anak, sino ang mga gusto mong pasalamatan? Gusto ko pasalamatan ikaw, Tita Aster. Thank you so much for having me and for... The same. Likewise. Salamat. Love you, anak. My family, my managers, my brand sponsors, Silpol Joyce, Hafele, Quadrat, Phildex, Solano Hotel, Jing Moni Salon, Management Tito Boy, KD, and my family in LA. Sir Benji, Sir Joff, Kuya Edwin, Ate Des, Ate Flor, my mami Maria Damian, BMC Films, Kuya Darwin, Attorney Nettles. I love you guys, dearly. Ate Marita, I love you. Anong dapat nilang abangan sa'yo? Nako, I'll be doing 2 movies. And a teleserye this year, so sana po abangan ninyo ako. Yun. And I'll be having a concert. Naks naman, nagko-concert na ako. First major concert mo to. Oh my gosh, Diba? Salamat po sa kay Singer Ate Flor. Singer po to, hindi lang aktor. Okay. Kay Ate Flor, tsaka kay Sir Benji na nag-initiate ng concert na ito. Maraming salamat. I'll be having a concert on October. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Ever Belena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eres Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Richie Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Stili Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Moss View from Japan. Tokyo Grill at Tomas Morato. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Shinagawa LASIK and Aesthetics. Manila Bulletin, Sugar White by Sugar Mercado, The Red Meat by Chef John, maraming salamat, Coloretti Clothing for my clothes, Memoy.ph, Studio Manila. And with that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon.
Hanggang sa muli mga kaibigan. Bye for now. God bless us all.